at Rabano Road, Puerto Princesa City. Ngayon, i-interviewin natin ang isa sa ating mga kababayan na nagtrabaho sa Saudi Arabia ng 3 consecutive years. This is Alex Destroy. I am Sweet Pea Dalauta. I am Vincent Uriel A. Castillo. I am Roland Marcy Kalinawan. This is Sophia Angelica Ganipo. This is... And this is... I Get This! A pleasant morning to our viewers. Today we're grateful to have Ma'am Lorlyn Elefani with us, who previously worked in Saudi Arabia for 3 consecutive years. She has agreed to share her experiences, the lessons she learns, and how communication played an important role throughout her journey. Magandang araw po, Ma'am. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin sa interview. Kamusta naman po kayo ngayon? Okay naman, kung maganda pa rin. Nakikita naman talaga nating maganda si Ma'am. So, Ma'am, maaari po ba kayong magpakilala sa ating mga viewers? Okay. Ako, si Lorlyn Elefani. Kasalukuyan nakatira ngayon sa barangay, Rampano Road, Barangay Siksikan, Puerto Princesa. Alright. Saang bansa po kayo nagtrabaho at ano po ang iyong naging trabaho doon? Saudi Arabia, isang katulong or kadama. Kadama. Or in Arabic word, kadama. So, ano po ang naging dahilan bakit ninyo napiling magtrabaho sa Arabia? Experience naman. For Experience. experience. Oo. Tapos, sa ano na rin, mga pangangailangan, lalo sa mga bata na nag-aaral. Tulong na rin sa aking mister. So, bago po kayo umalis ng Pilipinas, Ma'am, ano po yung inaasahan ninyong maging buhay ninyo doon sa ibang bansa pagdating niyo po doon sa ibang bansa? Blanco. Hindi ko alam kung anong pwede kong puntaan doon. Lalo't KSA yun. Muslim Oo, country. Muslim. Pero hindi ko alam. Parang makikipagsapalaran. Wala akong idea. Makikipagsapalaran talaga. So, ayun po, speaking of culture po, syempre po pagdating sa ibang bansa, madalas iba po pala yung reality, lalo na pagdating po sa kultura at paraan po ng pamumuhay nila. So, kamusta po yung kultura sa bansang pinagtrabahuhan niyo po? Okay naman kasi magkaiba siya. Kailangan mo iwan mo yung ano dito, kultura natin. Kailangan mo sumunod sa kultura dito. So, ano po yung mga napansin niyo pong malaking pagkakaiba po sa kultura nila compared po sa kultura natin? Number 1, pananamit. Kailangan mo sarado Balot na lahat. balot. Ganun, balot na balot. So, paano po kayo nakapag-adjust po sa mga pagkakaibang? Kailangan mo lang sundin. May mga naman, tinuturuan ka naman nila. Kailangan mo makisabay. So, syempre po bukod po sa kultura, syempre mahalaga rin po yung maayos na pakikipag-usap, lalo na po kapag iba ang wika at nakasanayan ng mga tao doon. So, gaano po ba kahalaga ang communication sa trabaho niyo po doon? Mahalaga kasi kailangan maintindihin lahat ng sasabihin nila. Pero sa part namin, siyang nag-adjust yung amo kong babae. Kumuha sila ng tuturo ng May pagkakataon din po ba na nagkaroon ng misunderstanding sa magkaibang wika o kultura? Paano niyo po ito naayos? Wala namang misunderstanding. So, pero bukod doon, marami din po kayong challenges na hinarap nung time na nasa Saudi Arabia po kayo. Ano po yung pinakamalaking hamon na inyong hinarap habang nagtatrabaho sa ibang bansa po? Hamon, lungkot, homesick talaga yun. Number 1, kailangan mo labanan. Nakaranas din po ba kayo ng hindi pagkakaunawaan o alitan sa inyong employer o mga katrabaho? Wala, mababait sila. Mababait. Marunong makisama. Ma'am, kung babalikan po ninyo, ano po sa tingin ninyo ang nakatulong sa inyo para malampasan ang mga challenges na kinaharap ninyo ng mga panahong iyon? Marami kami doon eh. Kaya medyo tsaka yung social media na rin. Yung kasi mabuti ngayon may phone na natatawagan mo sila. Dati wala. Communication. Oo, Hindi naman hirap yung communication. communication ngayon kahit saan eh. Ano po yun siya, Ma'am? Yung mga kasama niyo po doon? Filipino din. Oo. Kumbaga sa amo ko kasi, kami lang yung nauna na Pinay.
Ngayon, so nung nalaman nila, yung mga kapatid ng amo kong lalaki, lahat ng kapatid niya puro Pinay na rin. Kaya almost 30 kami. Doon, Wow. sa magkakapatid. Kahit saang bansa naman talaga gusto nila yung alaga ng mga. Kasi So, kapag meron pong challenges, syempre meron pong solusyon. So, kapag nakaramdam po kayo ng mga homesick at stress noon, ano po ang ginagawa ninyo upang makayanan ninyo? Trabaho, kinig ng music dito lang. Hindi pwedeng hindi pwedeng loud. Trabaho. Ano po yung work nyo doon? Like oras din from morning to evening? Ano kami, 24 hours. 12 ng tanghali, kailangan na namin bumaba. Pero talagang yung iba, yung 9. Kami talaga 12. Hindi kami inaalaw na magbaba ng ganung oras. Tapos, ang gising nila is 3. Hanggang ano yun? Hanggang madaling araw. Yung madaling araw. Oh. Kaya nga, bago ako matulog, tumatawag na ako sa kanya kasi gising na sila dito. Di ba kasi yung time? Magtayo pa. 5 hour ang nauna dito ng 5 Hanggang oras. 5 hours. Okay po ma'am, dahil meron na pong solusyon, malamang meron po tayong lesson na makukuha doon. So sa lahat po na naging karanasan ninyo, ano po ang pinakamahalagang lesson na natutunan nyo bilang OFW po? Lesson yung pakikisama sa iba, lalo sa ibang kultura. Marami kami ibang lahi na nakasama. Pakikisama doon. Pakikipag-communicate sa kanila kung paano. Kaya wala kaming naging kaawa. Communication is the key. Yeah. Communication is the key talaga. So yun po. Kung magkakaroon po kayo ng pagkakataon, gugustuhin pa po ba ninyo ulit magtrabaho sa ibang bansa? At Oo bakit? naman. Gustong-gusto ko pa. Sila lang may ayaw. Gusto ko pa kasi bukod sa may kita ka, yung maano mo rin talaga sila. Tsaka mababait lang ako. Yun naman importante. Mabait ka. Paswerte yan talaga ng amo yan pag sa ibang bansa eh. Kasi yung iba, Kasi yung kasama ko, 11 years na na. Ay, 12. Yung ngayon nandoon. Oo. di ba nabanggit niyo mami yung kapatid niyo? Ilang years po? 35. 35 11 years. years. 35 years. Opo, Sobrang kalahati. Halos kalahati na ng buhay niya. ng buhay niya. Kasi umuwi siya 62. Ah, 60. Ay, ibig sabihin, Narinig medyo, siya. Panganay may edad namin. Galing kasi yung mga Grabe naman talaga to. siya. Yung iba nga, di ba? Parang ayaw pa pakawalan yun. president. Pwede mag-apply siya. Apply na siya. So yun po, may gusto pa po ba kayo idagdag o ibahagi na sa tingin niyo po ay mahalagang marinig ng mga nanonood? Ayun lang, yung kung gusto mong mga ibang bansa, kailangan lang kaya ng katawan, isip, puso, ganyan, para maganda yung maganda yung kalabasan ng So, ayun, isa si Ma'am Lorlyn sa Living Testament na ang pagiging OFW is hindi madali. Kailangan mo ng effort, sakripisyo, isakripisyo ang homesickness para sa kapakanan at pangarap ng pamilya. Alright? My name is Alex Dave. I am si P. Dalauta. I am Vincent Junior Castillo. I am Roland Marcy Kalinawan. And I am Sophia Angelica Ganibo. This is I Witness.